Ang pangit ng hawak nitong batong to. Ang lakas at ang tibay ng butot laman may potensyal para maging isang mahusay na mandirigma. Batang babae, gusto mo bang maging estudyante ko? Maging estudyante, may makakain bang tinapay? Sigurado, hanggat gusto mo. Guro. Mabuting estudyante. Ang galing mo, Guro. Ikaw ba ang pinakamalakas sa buong mundo? Hindi naman ako ang pinakamalakas, pero tinatawag nila akong Diyos ng sining pandigma. Sampung taon na ang nakalipas, bumaba mula sa langit ang isang batong tablet. Ipinakita ng talaan ng lakas ng langit, na ang bawat isang nakalista, ay walang iba kundi mga napakalakas na mandirigma sa mundo. Mas mataas ang rango, mas malakas ang mandirigma. Ito ang dahilan kung bakit may mga manloloko, na nagkukunwaring mga dakilang guro ng tradisyonal na sining pandigma. Sinasabi nila, una ang Diyos ng sining pandigma, saka dumating ang batong tablet. Ngayon, ako si Wang Qiang, ang maglalantad sa mga manlolokong ito. Sasabihin ko sa kanila na ang tradisyonal na sining pandigma at ang Diyos ng sining pandigma ay pawang kalokohan lang. Guro, sa palagay ko, dapat kang bumaba sa bundok. Para makita nila kung gaano talaga kagaling ang tunay na tradisyonal na sining pandigma. Changle. Ano ba ang itinuro ko sa'yo? Guro, alam ko, sinabi mo sa akin, ang martial arts ay hindi para sa pag-aaway o paghahambing. Pero yung tao na to, Sobra na siya. dahil champion siya sa isang combat sports tournament, sinugod niya ang mga master ng traditional martial arts hanggang sa magkagasgas at magkapasa. At saan-saan pa siya nagsasabi na ang traditional martial arts ay pakitang tao lang, parang palabas. Maniwala ka, ipapakita ko sa'yo. Ito. Guro, anong nangyari? Kilala mo ba tong taong to? Anong klaseng traditional martial arts yan? Ang yabang ng dating. Para sa akin, pakitang tao lang yan. Hindi pakitang tao ang traditional martial arts, kaya ko pang lumaban. Ganito lang. At ikaw pa ang sinasabing number 1 na guro sa Jingsheng. Sa totoo lang, mas mabuti pang ipasa mo na lang ang titulo. Sa kapatid mong lalaki na, lumayas 10 taon na ang nakalilipas, sa walang kwentang kapatid mo. Ito ang kuya ko. Kuya. Tiango, ayusin mo ang gamit mo. Bababa tayo ng bundok. Ayos. 5 taon na, sa wakas, bababa na rin ako. Ang estudyante ng martial art ay bababa na. Sino may lakas ng loob magsabing hindi matatalo? Sino may lakas ng loob magsabing walang katapat? Panginoon, kayo po ang nangunguna sa Tiandaw ranking sa lakas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo maintindihan ang bakas ng palad sa meteoritong ito. Baka naman totoong-totoo ang alamat na una ang martial saint, saka ang bato? Totoong-totoo? Mga langgam lang yan, nag-imbento ng kwento para dayain ang sarili. Ang lakas ng palad na ito ay mula sa Tiandaw. Ako. Ang martial saint. Imbestigahan ninyo ito. Si Gong Lao ay nakatayo sa pangalawang pwesto ng Tiandaw ranking. Ang lalim ng kanyang kapangyarihan. Matagal na naming hinahangaan si Gong Lao. Nakikiusap kami, tanggapin ninyo kaming mga estudyante. Nakikiusap kami, tanggapin ninyo kaming mga estudyante. Gong Lao, lumitaw na ang martial art. Nagbago na ang nanguna sa Tiandaw na. Totoo palang may martial saint. Nahanap na ba ang kanyang bakas? Hindi mahanap ang bakas ng martial art. Pero base sa impormasyong kinolekta ng estudyante ng martial art, natitiyak namin na ang estudyante ng martial art ay nasa Jiang Province ngayon. Mabuti. Samahan ninyo ako sa Jiang Province. Oo nga pala, ilagay din sa Jiang Province ang Tiandaw Martial Arts Tournament ngayong taon. Opo. Ang martial saint, hindi ba tauhan lang yan sa alamat? Oo nga.
Totoo pala siya. Sa totoo lang, gusto ko lang sana kayong turuan ng leksyon. Mga manloloko sa tradisyonal na martial arts. Pero, sabi ng panganay na Yu, malapit nang magsimula ang Tiandao Martial Arts Tournament. Malapit nang magsimula. Kung ang Chen Family Martial Arts School ninyo ay handang isuko ang token para sa kompetisyon, o kaya naman, ay sumuko sa pamilya Yu, huwag ninyong subukang lumaban. Panaginip lang yan. Kaming mga tagapagmana ng tradisyonal na martial arts. Kahit mamatay pa kami, hindi namin isusuko ang aming dignidad para sumuko sa pamilya Yu. Sa itsura mong yan, nagdadakdak ka pa ng dignidad sa akin? Sige. Kung ganoon, maghintay kayo. Napuntahan kayo mismo ni Young Master Yu. Basura. Umalis na tayo. Nasira ang iyong mga meridian. Nawala na ang iyong martial arts. Talagang sobra na ang pamilya Yu. Gusto nilang kontrolin ang martial arts tournament. At angkinin ng mga pwesto sa Tiandao Power Rankings. Ang aming pamilyang Chen ay hindi naman makakapigil sa kanila. Bakit kailangan pa nilang gawing ganito kabagsik? Nasaktan ka ng ganito kalala? Ama, sabi nila, ang paglahok sa Tiandao Martial Arts Tournament ay makakapasok sa Tiandao Power Rankings. Pero ang ranking ay hindi nagbabago sa loob ng maraming taon. Malinaw na ang pamilya Yu ay sinasadya lang maghanap ng gulo para supilin ang tradisyonal na martial arts at pilitin ang aming martial arts school na sumuko. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik at hamunin sila ulit. Hey Wen, huwag kang padalos-dalos. Hindi pa gumagaling ang iyong mga sugat. Kung babalik ka, parang naghahanap ka lang ng kamatayan. Hindi tayo pwedeng basta-basta lumaban. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Pero anong ibang paraan pa ang mayroon tayo? Sinong nagsabing wala ng paraan? Tatay, kuya. Nandito na ako. Alam mo pa palang umuwi, 10 taon. Muntik ko nang makalimutan ni Chen Jianglin, na may anak pa pala akong ikaw. Anong ginagawa mo't bumalik ka pa? Tatay, mabuti naman at nakauwi si Xiao Wu. Huwag na po kayong magalit. Dahil noon, ang Chen Family Martial Arts School ay ipinagkatiwala ko kay Awen. Bigla ka na lang umalis ng bahay. At nawala ng parang bula, kung kahit kunting katatagan at pananagutan, ng kuya mo ay mayroon ka. Ang aming Chen Family Martial Arts School ay hindi sana napunta sa ganitong kalagayan. Ang master ko po. Si Chen Wu, sa mga nakaraang taon, palagi po kayang iniisip at inaalala, at napakagaling po niya, kaya't ang pagpunta niya ngayon, ay para tulungan kayo. Sino ka, batang babae? Ang aming mga usaping pamilya ng mga Chen, ay wala kang karapatang makialam. At saka, kahit gaano pa siya kagaling, mas magaling pa ba siya, kay Awen na araw-araw nagsasanay? Oo nga, Xiao Wu. Napakagaling ni Wang Qiang sa martial arts at may matibay na backing pa ang pamilya Yu. Ako nga, malubha ang mga sugat. Ikaw, ano naman ang magagawa mo? Isa lang siyang boxing champion. Sa harap ko, hindi siya kalaban. Hoy, tama na yan. Kain muna tayo. Totoo ang sinasabi niya, at hindi na niya kailangan gumawa, ako lang, kaya ko nang, ipagulong siya sa sahig. Isang batang babae lang. Ang lakas ng loob mo. Ginoong Yu. Kuya, tatay, kain muna po. Ginoong Chen, kung tama ang pagkakita ko, iyon ay ikaw, ang walang kwentang anak mong lalaki? Wang Qiang, kung may problema, harapin mo ako. Wala silang kinalaman. Karapatan sa kompetisyon, hindi na kailangan ng Chen Family Martial Arts School. Sana po, Ginoong Yu, mapatawad mo ang anak kong lalaki. Ngayon gusto mong humingi ng awa? Huli na. Batang babae, kanina, ang yabang mo. Dapat turuan ka pa. Ano po yan? Ginoong Chen, pasensya na po. Ang tauhan ko, palaging, walang pakundangan. Pasensya na po. Ito ay para sa gamot. Tanggapin mo po para maalagaan mo ang walang kwentang anak mong lalaki, Chen Wen. Ang tradisyonal na martial arts ay pakitang tao lang. Hindi siya makakatalo kay Wang Qiang. Normal lang yan. Tiandao Martial Arts Competition. Ang Yu family ay sasali para sa inyo. Tama. Agad-agad ibigay mo ang simbolo ng kompetisyon. Sabihin mo sa lahat, ang tradisyonal na martial arts ay walang silbi. Hindi talaga epektibo. Huwag mong linlangin ng mga estudyante. Maingay na langaw. Xiao, anong gusto mo?
Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Young Master Yu? Sila naman ang nagmamalaki at nangapi, at sila pa ang nakakaabala sa pagkain namin. Bakit kailangan humingi ng tawad si Chen Wu? Binibigyan kayo ni Young Master Yu ng mukha ng pamilya Chen. Huwag mong abusuin ang kabuti ng loob namin. Isang aso lang, makikipag-usap sa akin. Kung hindi kayang ikandado ng amo mo, huwag kang lalabas at tataghol. Magaling ang sagot. Wang Qiang, kung gusto mong galawin ang kapatid ko, dapat munang lampasan mo ako. Ikaw talaga. Gusto mo pa bang masaktan? Awen, grabe na ang pang-aapi mo. Lalabanan kita. Tatay, Tatay, Huwag kang pupunta. Hindi mo siya kayang talunin. Hindi mo siya matatalo. Bitawan mo ako. Huwag kang pupunta. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Napakababoy mo, mangapi ng matanda at sugatan. Anong klaseng tapang yan? kaya niyang paatrasin si Wang Qiang. Ganito lang ang kaya mo, hindi rin ba kaya mo? Hinayaan mong pumasok sa Chen Jia Martial Arts Hall. Hindi alam ang kabutihan. Ako ay pambansang kampiyon sa boxing. Matatalim ang mga ngipin. Huwag mo akong sisihin. Hindi ako magiging magalang. Napakabagal ng bilis. Kahit ang aking guro, bilis na pagtatapon ng basura, ay hindi na kayang matayan. Naghanap ng kamatayan. ang martial arts ay nakasalalay sa paggamit ng kahinaan para labanan ang lakas. Gamitin ang lakas ng iba para labanan. Alam kong hindi ako makakalaban. Bakit mo pa pinili? Nagkamali ako kanina. Batang babae, may kakaunti kang kakayahan. Pero gusto mong ipagtanggol ang Chenjia? Hindi pa sapat ang iyong kakayahan. Paulit-ulit kayo nakagalit kay Yusha. Ngayon, hindi lang kayo kailangang ibigay ang token. Kailangan ding lumuhod para mag-apologize kay Yusha. Bong, mga martial artists, kahit mamatay kami, hindi kami luluhod para mag-apologize sa'yo. Iyan. Susuntok ako hanggang lumuhod at humingi ng awa. Ako na, gamitin ang kahinaan para labanan ng lakas. Gamitin ang lakas ng iba para labanan. Ganito lang. Hindi rin ba kaya mo? Anong klaseng technique yan? Ito ang banal na sibat ng presyon. Itinuro ito sa akin ng aking guro, sa ganyang kaliliit mong kakayahan. Gusto mo pang sumali sa paligsahan ng martial arts ng Tiandaw. Katawa-tawa ka. Hindi mo pa nga matalo ang isang batang babae. Ano pang silbi mo sa akin? Anong ipinagmamalaki ng pamilya Chen? Ang tunay kong panghuling sandata ay ang World Fighting Champion na si Yao Sen. Ang pagtalo sa isang tulad ni Wang Qiang ay wala namang kahanga-hanga. Yao Senador? Siya ba yung nasa top 100 ng Tiandaw Combat Power Rankings? Ang isang martial arts master? Tama. Ang kakayahan ni Ji Yaosen ay hindi kayang pantayan ng mga ordinaryong tulad ninyo. Ang mga tradisyonal na martial arts ninyo ay walang laban sa kanyang harapan. Lumuhod ka na ngayon. At maaari ka pang patawad. Hayop kang umaasa sa kapangyarihan ng iba, ni hindi mo matalo ang isang babae, tapos nandito ka pa nagmamalaki. Xiao Wu. Tigilan mo na yan. Kahit hindi ko alam kung saan mo hinango ang babaeng ekspertong ito. Pero ang isang dakilang tao tulad ni Yao Senador ay hindi kayang labanan ng aming pamilyang Chen. Huwag kang mag-alala, kahit na si Yao Senador o Tyson man. Sa harap ni Chen Wu, kailangan nilang magpakumbaba. Sino ang nagsabing kailangan kong magpakumbaba?
Ginoong Yao Sen, nandito ka na rin sa wakas. Mga Chen, ito ang huling malaking regalo na ibibigay ko sa inyo bilang si Yu Hai. Mga Chen, tiyak na mamamatay kayo ngayon. Ginoong Yao Senator. Siya ay nasa Tiandao Power Ranking, Pang, 98 sa buong mundo. Noong nasa Africa siya, isang suntok lang ay napatay niya ang isang elepante ng Africa. Kung pagsasama-samahin pa kayong lahat, sa paningin niya, para lang kayong mga langgam. Matandang Chen, matagal ko nang sinabi. Kahit gaano pa kagaling ang batang ito, hindi niya kayang iligtas ang Chen Family Martial Arts School. Binata Yu, pabayaan mo akong harapin ang mga matatanda at babaeng ito? Parang hindi naman bagay sa akin. Pang, 98 lang, ganitong klase ng tao. Mukhang ang Tiandao Power Ranking ay hindi naman ganoon kagaya. Ano ang sinabi mo? Ginoong Yao, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Cheng Wu, wala akong anak na tulad mo, Chen Jiangling. Umalis ka na. Xiao Wu, ang Tiandao Power Ranking, ay listahan ng mga pinakamalakas na kinikilala ng langit. Ang mga nasa listahang yon ay pawang mga napakagaling na mandirigma. Kung talagang kikilo si Yao Senador, mamamatay tayong lahat. Ang insulto kay Ginoong Yao Sen, ngayong araw, kayong lahat ay hindi makakalis. Dapat kayong lahat ay mahiga sa loob nitong kabaong. Ganon ba? Itong kabaong, kailangan ninyo. Ngayon, gusto mo pa bang lumaban? Huwag kang magpanggap. Huwag mong isipin na ang ilang panlilin lang ay sapat para takutin kami. Kulang sa kaalaman. Ito ang tinatawag na Wing Chun Inch Power. Lumalabas ang lakas sa loob ng isang pulgada. Maliit na bagay, malaking epekto. Anong inch power na yan? Malalaman mo kapag nakalaban mo na ako. Ginoong Yao Sen, huwag mong patayin. Kung gusto mong saktan siya, dapat mo munang daanan ako. Hindi mo kayang tumbasan ang lakas ko. Kung may galit ka, sa akin mo idirekta. Tatag. Xiao Wu, huwag kang padalos-dalos, hindi mo siya kalaban. Makinig ka sa tatay at kuya mo. Tumakbo ka na. Walang kwentang anak. Umalis ka na. Sa hinaharap, huwag mong sabihin, anak ako ni Chen Jiangling. Nakakapagsalita ka pa pala. Mukhang hindi pa sapat ang lakas na ginamit ko. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Ito? Paano ito nangyari? Si Mr. Yao Sen na nasa ika-98 na pwesto sa Heavenly Dao Power Ranking. Paano siya natumba? Ang taong ito. Tatay, magpahinga muna kayo ni Kuya. Ako na ang bahala sa natitira. Mabuting bata. Nakakaintriga. Ano na? Sumusuko na ba kayo? Wing Chun ito. Wing Chun, makinig sa tulay. Kapag may tulay, dumaan sa tulay. Kapag may paa, iling sa paa. Kailan pa nagkaroon si Xiao Wu ng ganitong galing sa martial arts? Nagpapanggap. Ano ba yung tulay at paa? Gawa-gawa lang yan. Isang palakang takot lumaban. Kung may lakas ka, harapin mo ako ng diretso. Sige, ikaw ang may gusto nito. Gago ka, boy. Gusto mo bang mamatay? Kapag lumapit ka kay Yao Senador, siguradong masasaktan ka o mamamatay. Huwag kang mag-alala, tatay. Alam ko ang ginagawa ko.
Ngayon, kayo naman ang susunod. Ito, paano ito nangyari? Ginoong Yao Sen pero sa Heavenly Dao Power Ranking, Ika, 98 ka sa rango. Paano ka matatalo ng isang walang kwentang tao? Ano ang nangyayari? Bakit wala akong lakas na magamit? Anong pandaraya ang ginamit mo? Ang Wing Chun techniques ay nakatuon sa paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanya. Ang lambot ay pumapalag sa tigas. Ang talo mo ay hindi sa akin, kundi sa iyong kayabangan. Chen Wu, akala mo ba, pagkatapos mong talunin si Yao Sen, ay tapos na ang lahat? Ngayong araw, papanawin ko ang inyong angkan ng Chen sa Jiang Province. Hoy, ano? Nagpakita ang Martial Saint? Ang alagad ng Martial Saint ay lumitaw sa Jiang Province? Sige, naintindihan ko na. Chen Wu, swerteng-swerte kayo ngayon. Pero pagkatapos ng 3 araw, ang 4 na malalaking martial arts hall ng Jiang Province ay magsasama-sama para magdaos ng torneo. Kung ang inyong angkan ng Chen ay hindi kayang ipagtanggol ang Green Dragon Vice Sword, kunin ninyo ito sa kanya. Ang Martial Saint? Tatay, yung Martial Saint ba na sinasabi sa alamat ang tinaguriang dakilang master ng tradisyonal na martial arts? Nagpakita ang Martial Saint, muling binuksan ng Heavenly Dao Power Ranking. Kaya pala ang pamilya Yu ay kontrolado ang lahat ng mga karapatan para makasali sa Heavenly Dao Martial Arts Tournament. Pero ngayon, malubha ang aking mga sugat at ikaw naman, tatay, ay wala ng sapat na lakas. Ito, sino ang maaari nating ipadala sa torneo? Tatay, pwede akong kumatawan sa Martial Arts Hall sa torneo. Tatay, hayaan mo akong lumaban para sa dojo sa tournament. Simula nang bumalik ka, nagdulot ka ng maraming problema. Ipapasa ko ito sa iyo. Mas hindi ako kampante. Pero ang mga problema, si Chen Wu ang nagayos. Siya ang nag-ayos. Ang pamilya Yu ay isang kilalang pamilya sa Shanjing, at ang impluensya nila ay kalat sa buong Huaxia. Dahil sa kanyang ginawa, malamang, ang buong pamilya ay maapektuhan. Tatay, Tama na, ang bagay na ito. Huwag na nating pag-usapan. Awen, ang suntok mo sa lakas at anggulo ay perpekto. Magaling. Awen, magpahinga ka. Tatay, gusto ko rin magpahinga. Hindi mo pa magaling ang suntok. Gusto mo pang magpahinga? Tingnan mo ang suntok mo. Baban mo pa ng 3 pulgada. At, ang horse stance mo, hindi stable. Magprakti pa. hindi ako kinilala ni tatay. Guro, ang mga problema ay naayos na. Uwi na tayo. Hindi pa gumaling ang sugat ni kuya. Hindi ako pwede umalis. Umuwi ka na at magpahinga. Pupuntahan ko si kuya. Guro, Tatay, mas effective pa rin ang lumang formula ng ointment. Mainit sa pakiramdam kapag inilagay. Pero, si Xiao Wu ngayon, talagang kahanga-hanga. Natalo niya ang mga masters sa Tiandao Power Ranking. Oo nga. Ang batang ito, matigas ang ulo mula noong bata. Sa pagkakataon nito, malaking tulong siya. Ang Chen Family Dojo natin, sa wakas, nakalabas na ng hiya. Awen, sa mga nakaraang taon, pasensya na sa'yo. Kung hindi dahil sa dohong ito, maaari kang magtagumpay. Tatay, hindi ako nagsisisi. Pero, ang tradisyonal na martial arts ay talagang humina na. Dati hindi tayo pinapayagan sa ring. Ang mga nag-aaral ng boxing ay hindi rin kumikilala sa ating pamamaraan. At ngayon, ang bilis ng pagunlad natin ay malayong malayo sa iba. Oo nga. Nagbago na ang panahon. Ang dohong ito ay inubos ang buhay ko. At inubos din ang buhay mo. Hindi na dapat madamay si Xiao Wu. Itay, mas magaling si Xiao Wu kaysa sa atin. Naniniwala akong mas malayo ang mararating niya. Ko pala ang nagkamali sa kanila. Ang aga-aga na. Bakit hindi ka pa natutulog? Tatay, lumalaw ako kay kuya. At saka, sana ay bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon sa darating na torneo. Hayaan ninyong sumali ako at si Changgol. Ano? Dahil lang nanalo kay Yao Senador. Akala mo ang galing-galing mo na? Ikaw, Tatay, naniniwala ako kay Xiao Wu. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Awen, ikaw. Pa, wala talagang maaaring lumaban mula sa dojo. Ipamigay na lang ba natin ang mina ng bagay na ito? Sige na, ang bagay na ito. Kayo na ang bahala. Kapag hindi mo kayang manalo, sumuko ka agad. Ang iyong ama ay wala ng maraming pamahid.
Gong Lao, ito ang nangungunang dojo sa Jiang Province, ang Chen Family Dojo. Maaaring alam nila ang kinaroroonan ni Wu Sheng. Ang ingay na yun. Bilis, umama kayo sa akin sa likod ba? Guro, grabe naman, parang inaapi mo ako. Malambot na malambot ang tokwang ito. Paano ko ito mababali? Ang sining ng martial arts ay nasa diskarte at hindi sa lakas. Huwag kang basta-basta gumamit ng puwersa. Malapit na ang paligsahan. Kung kaya mong basagin ang tokwa kong ito, sa ganun, pumasa ka na sa pagsubok. Ulit. Chango, ang sining ng martial arts ay nangangailangan ng katahimikan ng isip. Kung hindi tahimik ang isip mo, kahit gaano kalakas, walang saysay ang lakas mo. Guro, gets ko na. Nagawa ko. Magaling. Ang galing. Binibini, ang ginawa mo kanina, ang paggamit sa lakas ng kalaban at pagpatagilid sa kanya ay tunay na diwa ng martial arts. Sa tamang panahon, magiging dalubhasa ka. Gusto mo bang maging estudyante ko? Pasensya na po. May guro na po ako. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Siya ay... Ayos lang. Ako ay hindi kailanman nagpipilit sa ayaw. Yamang kayo ay nagsasanay ng martial arts dito. Ako na ay hindi na makakaabala pa. Gong Lao, hindi ba't narito tayo upang hanapin ang bakas ng Martial Saint? Mahirap hanapin ang bakas ng Martial Saint. Ngunit, Ang pag-asa para sa muling pagsibol ng tradisyonal na martial arts ay natagpuan ko na. Iyon ay ang dalagita. Sa murang edad niya, may ganoon na siyang galing. Sa hinaharap, tiyak na magiging dakila siya. kaya dapat lalo na kunin mo siyang estudyante. Ayos lang. Ang kakayahang mayroon siya ngayon, ang antas ng pagtuturo ng kanyang guro ay hindi mas mababa sa akin. Kapag matatag na ang kanyang pundasyon, ako na ang magtuturo sa kanya. Pareho lang din naman. Guro, sino siya? Ang matandang ito, matatag ang hakbang. At taglay ang prinsipyo ng balanse ng yin at yang. Ang ritmo ng paghinga ay may pagkakahawig din sa internal energy circulation method ng Bagwamen. Ang makapagmaster ng sabay sa martial arts ng dalawang paaralan, Bagwamen at Yin Yang Men, hanggang sa ganitong antas, malamang ay isa lang siya, ang pangalawa sa Tiandao Power Ranking, si Gong Lao. Sayang, Sayang ano? wala. Guro. Yang Master Yu. Bukas na ang Dojo Leader Tournament. Ang pamilya Chen ay isang tradisyonal na martial arts na pamilya. Malalim ang pinag-ugatan. Kung tayo ay basta nalang kikilos, baka... Oo nga, narinig ko na kahit si Yao Sen, nasa top 100 ng Tiandao Power Ranking, ay hindi kalaban ng pamilya Chen. Tayo, paano? Makakalaban? Sino nagsabing sa tournament ay kailangang maglaban? Ano ito? Napakalakas ng pressure nito. Halos hindi na ako makahinga. Sa harap ng fragment ng Tiandao Power Ranking. Kahit mga Diyos ay walang laban. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa pamilya Chen. Director Chen, ang iyong Chen Family Martial Arts School, wala man lang kayong maayos na estudyanteng maipadala? Takot ba kayo? Lubog na ang Chen Family Martial Arts School. Ibigay nyo na ang Green Dragon Waist Knife. Bago pa kayo mapahiya. Kung mag-aangal ka pa. Susunod, hindi haligi ang tatamaan. Paumanhin, naantala ako sa daan.
Kami ni Changgel ang magre-representa sa pamilya Chen ngayon. Director Chin, pwede na bang magsimula? Huwag magmadali. Sa mga nakaraang paligsahan, ang 4 na malalaking martial arts school ay nagpapadala ng kanilang mga estudyante para sa palitan ng kasanayan, nakakasawa na. Ngayong taon, iba na ang mga patakaran. Ano? Nagbago ang mga patakaran? Ang bagong patakaran ay personal na itinakda ni Young Master Yu. Ngayon, ay ang araw na ang 4 na martial arts school ay magsasama-sama para sa paligsahan. Ito ay para sa palitan ng kasanayan at para matukoy kung sino ang nangungunang martial arts school. Pero, nagbago ang mga patakaran. Nagbago na. Ang pinakamalapit dito, ang mananalo. Ito. Ano ito? Ito ang Heavenly Daw Power Ranking. Meteorite Fragment. Sinasabing taglay nito ang kapangyarihan ng Heavenly Daw. Kayang supulan ng lahat ng internal energy ng mga martial artists. Kahit isang piraso lang, nakakatakot na. Yung Heavenly Dao Stone Tablet, hindi kaya masusupil pa nito ang mga Diyos. Master, ang kakaiba ng batong ito, parang nasuppress ang internal energy ko. Isang basag na biraso ng bato lang yan. Walang dapat ikabahala. Chen Wu, may oras ka pang sumuko. Ang piraso ng batong ito, kahit na yung mga nasa top 100 ng Heavenly Daw Power Ranking, kayang-kayang supulin. Kayong mga daga ng traditional martial arts, hindi nyo kayang hawakan. Tol Unan, huwag masyadong magsalita ng tapos. Kung kami ngayon ay mahawakan ng batong ito, hindi ka baluluhod at tatawagin kaming lolo. Kung mahawakan ninyo ang batong ito, ang 3 malalaking martial arts hall ay agad na susuko. Ngunit kung kayo ang mabigo, ang Chen Family Martial Arts Hall ay dapat magsara. Ang Azure Dragon Waist Saber ay mapapasakin sa Yu Family. Si Huwag mong subukin ang imposible. Yang Master Yu. Ako si Lao Chin, gusto kong mauna. Ang unang sumuko. Ang pamilya Chen ang nangunguna sa larangan ng sining pandigma sa probinsya ng Diang. Panahon na para bumaba sa pwesto. Ang lakas ng pirasong ito, sa pagtingin pa lang, ang dibdib ko, hirap na sa paghinga. Talagang si Director Chin, nakakapagtaka, nakalapit sa ring. Ha? Imposible to. Mang Chin, subukan din natin. Hindi pa nakakasampo sa entablado, pagod na kayo. Kaya nyo ba yan? Ang Chen Family Martial Arts School, wala man lang lakas ng loob na lumapit sa ring. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Panoorin mo. Ang hayop na bagay na to, bakit mas mabigat ngayon kaysa dati? Lolo, nagsusuka ka na nga ng dugo. Baka hindi ka na dapat sumampa. Umuwi ka na at magpahinga. Ang daldal mo. Panoorin mo.
30 taon kong sinanay ang aking iron shirt. Hindi ako naniniwalang hindi ko kayang talunin ang isang bato. Hindi ito bagay. Chen Wu, kahit ang 3 pangunahing direktor ng gym ay hindi makatiis. Ang mga ito sa Chen Family Martial Arts Gym ay mga walang kwenta. Mas mabuting umamin ka ng pagkatalo ngayon. Oo nga, ang dalawa nila parang walang gaanong karanasan. Tiyak na hindi sila lalapit sa ring. Kumpara sa pagiging mapagmataas, ang buhay ay mas mahalaga. Magpatalo ka na lang. Si Yao Wu. Ang piraso ng batong monumento ay nagtataglay ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang pilitang paglapit ay makakasira sa mga ugat. Kung hindi kayo makatiis, huwag kayong magpakapalalo. Huwag kang mag-alala, ama. Ang kalikasan na makakapigil sa akin ay wala pa. Isang sirang bato lang ba ito? Subukan ko. Director Chen Ang Chen Family Martial Arts Gym ninyo ay lalong humihina. Nagpadala kayo ng isang batang babae para magpakahiya. Nag-aral ako ng martial arts sa loob ng ilang dekada, pero hindi ko kayang labanan ang monumento. Ang pagpapadala ng isang batang babae ay paghahanap ng kamatayan. Huwag kang magpakapalalo, batang babae. Maaari ka pang magpatalo ngayon para hindi mamaya ay mapigan ang presyon ng monumento hanggang maging pulbos. Ang 3 ninyo, tumayo kayo bago magsalita. Isang sirang bato lang ito. Ganoon ba talaga ang takot? Siya. Nakapunta siya doon. Ang batong ito, parang hindi rin gaanong malakas. Hindi ito posible. Ang piraso ng batong ito, kahit na mga dalubhasa sa TNT Power Ranking, ay kayang supulin ito. Paano siya nakatakas ng walang galos? Kahit na makarating siya sa ring, imposibleng malapitan niya ang batong iyon sa loob ng 10 metro. Tingnan natin kung ilang segundo lang ang kaya ng batang ito. Mukhang itong mga nakaraang taon. Malaki ang ipinagbago ni Chango. Parang, nahanap ko na ang sikreto. Nakayanan niya ang lakas ng Tiantian Meteorite. Ano to? Isang basag na bato lang yan. Hindi lang ako makalapit, kundi masisira ko pa ito. Bagwa yulong steps. Paano niya nagawa yon? Imposible yon. Humarap sa Tiantian Meteorite. Hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Ang lambot ay sumusupil sa ligas. Ang lakas ng kalaban ang siyang ginamit. Nakalimutan mo na ba yon? Isang sirang bato, ang tawagin mong Tiantian? Lampas na sa 3 metro. Bakit siya tuloy-tuloy pa rin? Baka kaya niyang hawakan ang batong tala ng langit. Bukod sa top 10 ng Heavenly Power Ranking, ang mga kataas-taas ang pagkatao. Sino pa ang makakatagal sa pressure nito? Hahawakan ng bato? Nagpapanggap lang yan. Hoy, bata, huwag kang magpakatapang. Baka ka mapahamak ng langit. Inong Yu. Yung tangang yon ng pamilya Chen, talagang hahawakan niya ang bato. Siguradong mamamatay siya nito. Ang kayang ipagmalaki ng pamilya Chen ay silang dalawa na lang. Pero ngayong araw na ito, dito na ang katapusan nila. Si Yao Wu? Wala namang mangyayari kay Xiaowo, di ba? Akala ko ba malakas siya? Ginoong Yu, baka naman ang batong tala ng langit ay nadurog na siya hanggang sa maging alikabok. Director Chen, ang laban ngayong araw. Mukhang matatapos na ngayon. Director Chen, ibigay mo na ngayon ang Green Dragon Waste Knife. Umuwi ka na at maghanda ng kabaong, may panahon ka pa. Kapag nahuli ka pa, wala ka nang makikitang abo. Talagang di alam ang sariling limitasyon.
Manggahas na labanan ng langit. Karapat-dapat kang mamatay. Ang tinatawag na langit ay isang bagay na mandaraya at magnanakaw ng pangalan lamang. Ito, hindi ito posible. Paano niya nasira ang batong tablet ng Tiandao? Sinabi ko, ang Tiandao na makakapigil sa akin, ay wala pa. Guro, ang galing mo talaga, guro. Sa susunod na, sinira mo ang bato. Lagyan mo ng mga per-words effect. Yusha, dapat mo na ngayong tuparin ang usapan. Hump! Hindi lang hinawakan ni Xiao ang tablet, pinagpuputol pa niya ito sa isang hampas. Ito'y nagpapatunay sa lakas niya, Yusha. Hindi mo pa ba susuko? Susuko, mga piraso ng Tiandao tablet. 10 piraso lang ang natitira sa mundo. Nasa Tiandao Power Ranking. Mga top 10 na tao. Pinagpuputol mo ang bagay na ito. Patay ka. Tiandao Power Ranking. Ang mga nasa top 10 ay pawang mga makapangyarihang tao na may dakilang kapangyarihan. Sinira mo ang Tiandao tablet, parang sinampal mo sila. Ngayon, dapat kang lumuhod at humingi ng awa sa Yusha. Baka sakali maisasantabi pa ang buhay ninyo. Ama. Ang top 10 ang Tiandao Power Ranking. Nagkasala ba tayo? Kahit hindi sinira ang tablet. Akala mo ba ang U Family at ang 3 martial arts school ay palalampasin tayo? Sa ganitong sitwasyon, HMP. Ama, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama. Tama, nandito kami. Kahit na, ang top 10 nanograms Tiandao ranking ay magtutulungan. Hindi kayo masasaktan kahit tikitin. Ang lakas ng loob mo. Sinira ang Tiandao tablet. Kahit ang hari ng langit ay dumating ngayon, hindi kanya maililigtas. Nagpakita ng paghamak sa estudyante ng Marshall St. Am. Ang binatang ito, ang lakas ng loob. Gong Lao. Gong Lao. Gong Lao. Gong Lao. Siya, kaya yun? Ang pangalawang pinakamalakas sa Heavenly Dao ranking. Gong Lao, baka nagkakamali po kayo. Saan naman galing ang estudyante ng Marshall St. dito? Mga bulag. Ni hindi nyo makilala ang estudyante ng Marshall St. tapos magsasalita ng ganyan. Lahat na lang, inaapi nyo. Akala nyo hindi nakikita ni Gong Lao. Ako, nakita ko na ang estudyante ng Marshall St. Gong Lao. Tama po ba kayo? Itong batang to. Ano siya? Estudyante ng Marshall St. Noong nagsasanay pa ako ng martial arts, ang mga magulang mo sanggol pa lang. Mga hangal na tao, kayang-kaya magduda sa akin. Kaya pala ang pamilya Chen ay may lakas ng loob na harapin ako. Kahit estudyante siya ng Marshall St., sinira niya ang Heavenly Dao Stone Tablet. Gong Lao. Ibig sabihin, kalaban niya ang lahat ng martial artists sa mundo. Ano? Iproprotekta mo ba ang pamilya Chen? Isang piraso lang ng Heavenly Dao Stone Tablet yan. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Sa masusunod araw, ipapadala ako sa inyo ang usaping ito. Tapos na, ano sa tingin nyo? Siya. Kung ganoon ang pasya ni Gong Lao, ang nangyari ngayon ay hanggang dito na lang. Mula nang lumitaw ang Marshall St. Gong Lao, sa Heavenly Dao ranking, pangatlo na kayo, di ba? Kung haharapin mo ang pamilya Yu, baka mawala pa yung pangatlo mong pwesto. Mga punong guro. Ang bilis nyo namang umalis. Inang Su, bilang estudyante ng Marshall St., ito, Ayon sa usapan, natalo kayo. Dapat kayong humingi ng tawad sa Chen Family Martial Arts School. Director Chen noon ay bulag kami at hindi nakakilala sa inyo at nakasakit sa Chen Family Martial Arts School. Paumanhin po, kulang pa ang aming kakayahan. Amin pong ikinikibit ang aming balikat. Buong puso kaming humahanga. Tandaan mo, sa susunod, kung may mangyari pang ganito, hindi kita patatawarin. Kung si Miss Su ay estudyante ng Marshall St. Gurogong, kung gayon. Nagbibiro ka, mahilig lang ako sa mga may talento. Kaya't sa pagkabigla ay tinawag ko siyang estudyante ng Marshall St. At saka ang Tiandao Martial Arts Tournament ay malapit nang gawin sa Jiang Province. Umaasa ako na ang dalagang ito ay makakatawan sa traditional martial arts.
Kaibigan, ano sa palagay ninyo? Kung gusto ni Changal, sasamahan ko siya. Mabuti. Ang mga nakaraang Tiandao Martial Arts Tournament ay palaging pinapangunahan ng top 10 sa rankings ng mga martial artist. Ako na ang bahala. Kayo pong dalawang bihasang manlalaban diretso na sa finals. Ako po muna. Xiao Wu. Ang Green Dragon Demonic Blade na ito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Titong dalaga. Sa torneo, alagaan mo siya. Ito ba ay meteorika, Iron? Ama, hindi talaga akong inakala na biglang lalabas ang Gong Lao, pero ang Su Changel ay ang estudyante ng Martial Saint. Siya at ang batang Chen ay pupunta sa Heavenly Path Martial Arts Tournament. Ang matandang iyon ay hindi dapat katakutan. Ang estudyante ng Martial Saint. Kapag siya ay nagpakita, hindi ako magdadalawang isip na maging brutal. Sa tournament na ito, kailangan ninyong tatlo gumawa ng lahat ng paraan para patayin ang lahat ng mga kaugnay ng Martial Saint. See ya. Mga Chen, talagang naglakas loob kayong pumunta. Huwag ninyong isipin na dahil sa estudyante ng Martial Saint ay ligtas kayo. Maglupasay kayo ngayon, may oras pa. Kung hindi, kapag natalo kayo at umiyak kayo, hindi na maganda ang tingin. Kapag umungol ka pa, sa susunod, ang lalamunan mo ang tatamaan. Ang lahat ng contestants sa tournament na ito ay kontrolado ng Yu family. Ang pagpunta ninyo ngayon ay paghahanap ng sariling kamatayan. Tahimik. Ang Heavenly Path Martial Arts Tournament na ito ay gagamit ng lottery system. Ang mga makakuha ng parehong kulay ng bola ay magtutunggalian sa arena walang limitasyon sa buhay o kamatay. Ang lakas ng mga taong ito ay dahil pala sa paggamit ng meteorite iron. Hoy, Tool, kapag natalo ka mamaya, huwag kang iiyak ha? Ang mananalo sa paligsahang ito ay makakaharap ng personal ang Heavenly Dao Stone Tablet sa Heavenly Dao Power Ranking upang maiukit ang sariling pangalan. Unang laban, Su Changel laban kay Hong Yihu, Chen Wu laban kay Yan Qing, si Heikyu automatic pasok sa susunod. Aster Yu. Ang tatlong ito ay inayos mo lahat, diba? Lahat ay para mahikayat ang Martial Saint, Elder Gong. Nag-aalala ka pa rin sa buhay ng mga langgam? Yayamang nagdaos ng paligsahan, dapat sundin ang sinaunang ritual. May Heavenly Dao Stone Tablet na magsasanggalang ng buhay. Maaari kayong lumaban ng buong tapang. Narinig ko, ang babaeng ito ay ang estudyante ng Martial Saint. Mukhang hindi naman ganon kagaling. Tama, si Hong Yihu ay nasa power ranking sa pwestong 88. Hindi lang magaling sa close combat, sanay din siya sa paggamit ng apoy. Sa tingin ko, ang estudyante ng Martial Saint ay mapapahamak. Young Master yun. Sa paligsahang ito, maraming mga bihasang manlalaro, maraming nakatagong talento. Itong hamak na estudyante ng Martial Saint, hindi sapat para maging pampalipas gutom. Ngayong araw, ang dugo mo, bilang estudyante ng Martial Saint ang magpupula sa Heavenly Dao Stone Tablet na ito. Batok, ang bagal mo. Kulang sa pagkain kagabi. Si Hong Yihu, nasupil siya. Talagang galing ng Martial Saint. Magaling ka pala. Ganito lang ba ang kaya mo? Hindi pa sapat para mangati ako.
Yu Xiao, si Master Hong, hindi lang sanay sa paghawak ng apoy. Ang kanyang plumbing heaven pump ay isa sa mga pinakamalakas na technique sa Heavenly Lao Power Ranking. Ang batang ito, tiyak na mamamatay. Batang babae. Sumuko ka na ngayon. Huli na ang lahat. Ang daldal mo, tuta. Ngayon pa lang, ituturo ko sa iyo ang tradisyonal na martial arts. Kung paano maging tao. Sinunog mo ang buhok ko. Maniniwala ka ba kung susunugin ko ang balat mong ito? Ngayon, gagawin kitang abo. May hidden weapon pa. Lumuhod ka ngayon at magmano. Baka buo pa ang balat mong maiwan. Ni isang buong, damit ay di mapangalagaan. Ano pa bang, disipulo ng martial saint ang tawag dyan? Walang kwenta. Sa tingin ko, yung kumakalat na balita, pati yung martial saint, katulad ng disipulo niya, puro palabas lang. Mas mabuting sumuko na lang siya. Sumuko ka na. Sumuko. Langis na nagliyab sa bakal. Mekanismo sa pulseras. Pagpapadala ng tunog. Sabi ng master, meteoric iron mechanism ba ito? Alam ko na. Magic sa mundo ng martial arts. Tinatawag din na kapangyarihan mula sa langit. Isang asong galang naglalaro ng apoy lang yan. Puputulan ko ang bibig mo. Nahuli kita. Putulin mo. Unang laban, si Su Changel ang nanalo. Panalo si Su Changel. Mabuti. Gawa sa meteorite iron, mga kakaibang teknik at daya, pwedeng makapasok sa heavenly power ranking. Sa tingin ko, itong peking to. Mas mainam pang tawaging, scammer at juggler ranking. Ang Heavenly Power Ranking, hindi yan pwedeng punahin ng isang batang babae na tulad mo. Kung alisin ang meteorite iron mechanism, si Hong Yihu, malamang hindi makakapasok kahit sa top 100 ng ranking. Mukhang totoo ang sinabi ng estudyante ng Martial Saint. Martial Saint, kapag pinatay ko ang estudyante mo, siguradong lalabas ka. Anong ipinagmamalaki mo? Kahit manalo ka kay Chen Wu, si Chen Wu, hindi pa rin siya mananalo. Ang kalaban niya ay si Yan Qing, nasa 64th place sa Heavenly Power Ranking. Ang kanyang water control technique ay nagpabagabag sa buong martial world. Si Yan Qing ay hindi tulad ni Hong Yihu na mababa ang uri. Siya ay tunay na superpower user. Sabi nila, ang chi ni Yan Qing ay kayang magpalamig ng yelo at gawing patalim na kayang pumutol ng bakal. Gaano man kagaling si Chen Wu, ordinaryong tao lang siya. Paano siya makakalaban kay Yan Qing? Kung pinansin ka ng estudyante ng Martial Saint, tiyak na magaling ka. Pero hanggang dyan ka lang. Talaga? Subukan natin. Ano tong martial art na to? Anong klaseng martial arts to? Anong nangyari? Isang ordinaryong tao lang nakapag-neutralize pa ng weapon ni Yan Qing. Kahit Yan Qing, hindi siya nasugatan. Paano pa tayo makakalaban? Hindi ako naniniwala. Paano nangyari to? Ano ba talaga ginawa mo? Anong gusto mong gawin? Sigilan mo. Sigilan mo. Ang hirap na pinagdaanan para ma-develop ang internal energy. Gamit ang meteorite iron para i-stimulate ang energy channels sa katawan. Pilit na nag-accumulate ng internal energy. Kung ganito ang patuloy. Sa dakong huli, magiging banta sa buhay mo. Ako'y nagpapatalo. Pangalawang laban, Chen Wu Sheng. Chen Wu Sheng. Si Xiao Wu. Si Yan Zhen yon, Miss Su, ang susunod na laban, kakalabanin niya. Nasa Tiandao Power Ranking, nasa ika. 39 na pwesto ang taong yon. Kakaiba ang galaw, sanay sa pagpatay ng patago. Xiao Wu, mag-ingat ka. Angle, kapag hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Hindi yan kahihiyan. Isang taong nakamaskara, duwag at mababang uri. Hindi ako takot sa kanya. Batang babae. Sabihin ko sa'yo, ang salitang sumuko para lang isulat sa lapida ng patay. Ang bilis.
Bastos. Sumusuko ako. Tama na. Nagpakialam si Chen Wu sa laban ng walang pahintulot. Ayon sa mga patakaran, dapat siyang diskwalipikahin. Tama, anong walang kwentang alagad ng Martial Saint to? Ayaw matanggap ang pagkatalo, umalis ka na. Sa Tiandao Martial Arts Tournament, ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran. Kung kailangan pang umasa sa iba, anong klaseng kakayahan yan? Sumuko na si Miss Su, pero patuloy pa rin pinagtatangkaan ni Yan Jen. Ginamit pa niya ang mga karayom na tumatagos sa buto at mga espada sa manggas. Malinaw na siya ang unang hindi sumusunod sa mga patakaran ng paligsahan. Ang assassination techniques ay espesyalidad ni Guro Yan. Paano naging paglabag yun? Tama na. Miss Su, bilang alagad ng Martial Saint, kung sakaling mamatay siya rito, magagalit lang ang Martial Saint. Sa labang ito, si Yan Jen ang ituturing na nanalo. Ipagpapatuloy ang paligsahan. Sa susunod na laban, Yan Jen laban kay Chen Wu. A trigram step. Lead position. Imposible. Ilason ang mga hidden weapon. Mapanlin lang ang mga teknik. Ito ba ang eksperto na nasa ika-39 ng Tiandao? Ikaw, ano bang... Naubos mo na ang lahat ng mong mapaminsalang teknik ni hindi mo man lang naabot ang gamit ni Chen Mo. Gusto mo pa bang lumaban? Hindi ako susuko. Hoy, handa ka bang gumawa ng kasunduan hanggang kamatayan sa akin? Kasunduan hanggang kamatayan pala. Mukhang si Yan Jen gusto niyang patayin ang taong ito. Kapag napirmahan na ang kasunduan, hindi lang labanan ng desisyon, kundi pati na rin ang buhay, di yan mag-accept. Nabaliw sa galit. Yan ang nangyari. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Pero yung referee, Ako mismo ang maghuhusga. Sige. ulunin mo ang meteorite? Baliw ka talaga. Gusto kitang patayin. Hey, kaya ni Yan Jen talunin si Miss Su ngayon. Nilunok pa niya ang kakaibang gamot na ito. Lumakas ng husto. Walang mangyayaring masama kay Xiao Wu, di ba? Ako, hindi ko rin alam ito. Ako, hindi ako susuko. Tama ba ang nakikita ko? Tala ng lakas ng langit, si Yan Jen na nasa ika-39 na pwesto, ay natalo nitong batang ito. Tingnan ninyo, yung nasa dibdib ni Yan Jen, nadurog na parang pulbos ang bakal ng meteorite. Paano posibleng gawin ng isang ordinaryong tao na durugin ng kamay lang ang meteorite? Ngayon, dapat ideklara na ng referee kung sino ang nanalo. Tapos na. Simula pa lang ito. Ano to? Ito ba ay? Ang patibong ng langit, iyon ay gawa sa meteorite ng langit. Sumuko na kayo. Ha? Yushong, anong balak mo? Anong balak? Siyempre, papatayin ko kayong lahat para lumabas ang Diyos ng digmaan. Narito ang estudyante ng Diyos ng Digmaan. Malamang ang Diyos ng Digmaan ay hindi tayo pababayaan. Kung hindi ka palalabas, sa bawat sandali, papatay ako ng isang tao. Matandang hayop, kahit patayin mo lahat ng tao dito, hindi pa rin lalabas ang Diyos ng digmaan. Ganoon ba? Kung gayon, gagamitin ko muna ang dugo mo, estudyante ng Diyos ng Digmaan, bilang handog sa patibong. Maglakas loob kang subukan. Nakawala ka sa patibong ng langit. Sino ka talaga? Ako ang Diyos ng digmaan na hinahanap mo. Nakakatawa. Ikaw, isang walang kwentang miyembro ng pamilya Chen. Nangangahas ka pang magangkin ng titulong Martial Saint. Natalo niya si Yan Jen at nakatakas sa deadly formation. Malamang, Isang Martial Saint ang biglang sumulpot, at inagaw mula sa akin ang unang pwesto sa Heavenly Dao Leaderboard. Tunay ka ba o peke? Subukan mo lang at malalaman mo.
Imposible. Ilang dekada na akong namamayagpag sa mundo ng martial arts. Paano ako matatalo ng isang batang tulad mo? Sa landas ng martial arts, napakahaba pa ng daang tatahakin. Masyado kang nakapokus sa walang saysay na katanigan. Kenbu. Alam mo ba nanalo ka na? Si Wu. May masama. Dinala nila si Awen. Kung gusto mong iligtas ang kuya mo, pumunta ka sa Heavenly Dao Cliff pagkatapos ng 3 araw at makipaglaban ka sa akin. Gusto kong mabawi sa harap ng Heavenly Dao Combat Power Rankings, ang aking pwesto bilang numero 1. Yu Xiong, kung may mangyari man sa kuya ko, hindi kita patatawarin. Chen, hindi. Marshal Saint, patawarin ninyo ang matandang ito sa kanyang kamangmangan. Hindi ko kayo nakilala. Nais kong sumama sa inyo sa Heavenly Dao Cliff at tumulong sa inyong laban. Gong Lao, pinahahalagahan ko ang inyong mabuting kalooban, ngunit baka hindi na kayo mabuhay pagdating ng gabi. Ano? Xiao Wu, kahit paano, si Gong Lao ay isa ring veteran sa martial arts. Kahit na ikaw ay Marshal Saint. Hindi dapat magsalita ng walang basihan. Oo nga, sir. Tignan mo si Ganglao. Maganda ang pangangatawan niya. Hindi mukhang malapit na mamatay. Gong Lao, kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong gumamit ng internal energy upang i-activate ang tunay na lakas. Hindi na kailangan. Talagang Marshal Saint nga. Walang nakakalusot sa inyo. Si Gong Lao ay maraming tumulong sa Chen family. Hindi na kailangan maging formal. Tawagin mo lang ako na Chen Wu. Noong nakaraan, sa laban ko kay Yu Xiong, nasira ang aking foundation. Kaya hindi ako makagalaw. Kung hindi, ang internal energy ay mag-reverse ako ay agad-agad. Ganun ba? Simula nang si Yu Xiong ay naging numero 1 sa Heavenly Dao, ranking siya ay nag-suppress ng mga martial arts masters na nagdulot ng paghina ng traditional martial arts. At si Gong Lao bilang ang pillar ng traditional martial arts world ay nanatiling tahimik. May ganitong dahilan. Ito rin ang dahilan kung bakit ako determinado na hanapin ang Martial Saint. Hindi ko pwedeng hayaan ang traditional martial arts na mawala sa aking mga kamay. Sobra ang pagpapahalaga ni Gong Lao. May paraan ako para malutas ang iyong hidden injury. Totoo. Pagkatapos ng 3 araw sa Heavenly Dao Cliff, lahat ng grievances ay magtatapos. Ang head ng family ay nagsabi kung mahaharangan natin ang Martial Saint siya, ay tutulong sa atin sa martial arts path para mas umusad. Pasensya na, ang head ng Yu family ay nagsabi, hindi pwede dumaan dito. Gusto mong umakyat sa bundok? Dapat mo muna kaming daanan. Ang tatlong ito ay mga martial artist na nasa top 10 ng Tiandao leaderboard. Malamang binayaran sila ni Yu Xiong. Gong Lao, sa ngalan ng dating pagkakaibigan, payuhan kita na dalhin mo na ang batang babae at ang matandang ito pababa ng bundok. Baka naman mabali ang iyong matandang buto dito. Paano kung hindi kami aatras? Chen Wu, mag-ingat. Biglang tumaas ang lakas ng tatlong ito. Kahit ako, baka hindi siguradong manalo. Tigilan ang mga salita. Anong Martial Saint? Natanggap ko ang meteorite iron na pinahalagahan ni Master Yu. Ngayon, kayang durugin ng isang suntok ang kalahating bundok. Kayong mga ito lang... Sa loob ng 10 moves, tiyak na luluhod ka. Dadaan ka sa pagitan ng aming mga hita, tapos papakantahin namin ng batang babae. Pagkatapos, maaari namin isipin na patayin kayo ng mas mabilis. Hindi ko kayo kilala. Kailangan ba talagang lubusang lipulin? Si Master Yu ay tumulong sa amin na maunawaan ang Tiandao palm print. Ito ang tunay na martial arts mystery. Dahil dito, hindi namin maaaring hayaan. Ang meteorite palm. Narinig ko na sa Tiandao meteorite, may isang malalim na palad imprint. Ito ay nabuo ng Tiandao. Ang martial arts mystery sa loob nito ay napakahusay. Maaari itong tumulong sa isang tao na umunlad pa sa landas ng martial arts. Kung gusto ninyong lubusang maunawaan ang meteorite iron palm print, bakit kailangan humingi ng tulong kay Yu Xiong? Maaari ko kayong tulungan. Tulungan ka pa. Ang meteorite palm imprint ay pagpapahayag ng batas ng langit. Kayong ilang tao lang, naglakas loob pa kayong manggulo? Chen Wu, maraming taon na ang nakalipas, nakita ko na ang palad na nakaukit sa Heavenly Dao Stone Tablet. Ang misteryo ng martial arts na nasa loob nito, walang sino man ang makakapantay. Ikaw, huwag kang magsalita ng basta-basta. Ang tigas ng batong ito.
Naalala ko na. Ang palad na ito, gawa ng aking guro. Noon pa man, sinabi na niya na ang batong ito ay masyadong matigas. Kalokohan! 3 taon kong inukit ang mga linya ng Heavenly Dao Palm Imprint at itinatu sa aking katawan. Araw-gabi kong pinag-aaralan ito. Ang palad na ito ay tumutugma sa landas ng mga bituin. Paano ito magagawa ng isang ordinaryong tao? Sabi mo, kaya mong tulungan kaming maunawaan ang palad? Sige, kung gayon, dito sa paanan ng bundok, gumawa ka ng isang palad. Basta't ito ay kapareho ng mga linya ng batas ng langit, hayaan na namin umakyat ka. Gaya ng gusto mo. Baliktad na linya, paghinto ng lakas, tuldok ng liwanag ng bituin. Ang mga linyang ito, tila kapareho ng nasa Heavenly Dao Palm Imprint. Upang lubusang maunawaan ang bakas ng palad, sa maliit na lugar na ito, sapat na para sa inyong pag-aaral ng 10 taon. Ang lakas ng alon na bumabaliktad ay kapareho ng bakas ng palad ng mga sining marsyal ng langit. Eksaktong kapareho. Sino ang niloloko mo? Kaya ko rin gumawa ng butas sa putik. Sa pamamagitan ng pagpalo, baka ito rin ay sining marshal ng langit. Peke ang bakas ng palad na ito. Ang bakas ng palad mula sa meteorite na kinopya ko. May 7 spiral na linya. Ang sirasirang butas na ito ay 5 lang. Malinaw na ikaw ang nagkamali sa pagkopya. Dagdagan mo ng 2 linya. Bakit hindi mo hayaan ang aking guro na magupit ng tunay na bersyon sa iyong noo? Sirain ang peking ito. Hindi dapat lapastanganin ng langit. Kung ang langit ay talagang may espiritu, una sa lahat, sasampalin muna nito ang mga tulad ninyo. Baka totoo ang bakas ng palad na ito? Hindi ako naniniwala. Ang bakas ng palad ng meteorite ay evolusyon na lang. Sa isang sulyap lamang, ay matututunan mo na ang pinakamataas na karunungan. Paano ito magiging posible sa tira-tirang bakas na ito? Totoo. Totoo ang bakas ng palad na ito. Nakakaliw ka na ba? Naniniwala ka talaga sa kasinungalingan ng nakatulang ito? Ito pala ang selyo ng pagpapatumba sa tigre. Matalino ka. Guro, ang taong ito, ang palad na bakal, ay naintindihan niya bilang selyo ng pagpapatigil sa tigre. Totoo? Maaari bang maunawaan mula sa bakas ng palad na ito ang misteryo ng martial arts? Baka may iba pang makuhang aral. Tumabi kayong lahat. Ayoko maniwala. Susubukan ko rin. Ang naunawaan ko ay suntok na pumapatigil sa tigre. Bakit parang nangangati lang ang dating? Tanga, ang ginamit ng guro ko ay ang prinsipyo ng matigas na nagiging malambot. Subukan mong ituring ang iyong kamaon na parang balahibo. Talagang gumana. Diyos ng digmaan. Malaking utang na loob. Ako po, hindi ko ito malilimutan. Ang bakas ng palad na ito ay naglalaman pala ng batas ng kalikasan. Ang hakbang pang-alaala na naunawaan ko ay mas mabilis pa ng 3 beses kaysa sa Chingo. Ngayon, pwede bang makadaan? Titignan ko muna. Ang bakas ng palad na ito. Ano ang kaibahan nito sa nasa templo? Umalis kayong lahat. Hayaan mo muna akong kumopya. Salamat Diyos ng digmaan sa pagbibigay ng pagkakataon sa martial arts. Salamat sa Diyos ng digmaan sa pagkakataon sa daan ng digmaan. Guro, itinuturing ka nilang Diyos. Angal ang sumasamba sa guro. Ulol ang sumasamba sa mandirigma. Akyat na talo. Ang dalawang ito ay ang pangatlo at pang-apat sa Heavenly Dao Leaderboard, si Park Murio at si Ito Taro, isang Korean at isang Japanese. Sila nga ang isa ay dalubhasa sa mga mekanismong komplikado. Ang isa naman ay dalubhasa sa Japanese swordplay, si Yu Xiong. Sabihin mo sa kanya na dumating na ang Martial Saint. Siya ang Martial Saint. Isang batang wala pang alam. Gusto mo makita ang Patriarch Yu? Madali lang. Daigin mo muna kami. Korean Mechanical Arts. Maganda sa mata, pero kulang sa lakas. Mahina ang puwersa. Kung gusto mong makipaglaban sa Martial Saint, dadaan ka muna sa akin. Hahaha, Korean brat, tandaan mo ang pagkatalo mo ngayon. Ang martial way ay hindi nakasalalay sa paggamit ng mga bagay para magyabang, kundi sa cultivation at pagkatao. Matandang hayop. Noon, ikaw ay sinira ng isang palad ni Patriarch Yu. Ngayon, kahit ang iyong internal energy ay hindi mo na maigalaw, maniwala ka ba? Na kaya kitang patayin sa isang palad? Kahit na ang huling hininga ko na lang ang natitira, ang huling hininga ko ay sapat para durugin ang shell ng bagong mong ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano posible yon? Mga Koreano, talagang mga mandaraya lang kayo. Hindi nyo alam na ang Martial Saint ay matagal nang nag-realign ng aking meridian para sa akin. Ikaw, Ark-san, kung sisirain mo ang meteorite armor na ibinigay ng head ng pamilya, kailangan mong magharakiri. di ikaw na. Ang espadang ito ay gawa sa meteorite.
Kung mamatay kayo sa ilalim nito, masasabing namatay kayo ng may dignidad. Kung maglalaban tayo, laban na. Ang dami mong sinasabi. Miyagi-san, nasaan na ang iyong Tai Chi Cloud Hands? Bakit parang matandang aso ka na lang na paurong sulong? Noong araw, ang master mo nang mabaliko ang gulugod at gumapang pabalik sa hapon, mas kahabag-habag kaysa sa akin ngayon. Baka, Hapon ni I/, masyadong mabigat ang intensyon na pumatay, kulang sa intensyon ng espada. Panoorin mo ito, Miyagi. Ang pag-asa sa panlabas na kapangyarihan. Para mapalakas ang sarili ay isang maling landas pa rin. Ang pagtalo sa mga masters ng Heavenly Daw Ranking ay parang kumuha ng bagay mula sa bulsa. Walang duda, ikaw ang Marshall Saint. Nagtatago ang Panginoon Yu. Nagpakita na. Panginoon, ako ang may kasalanan. Hindi ko siya nahuli. nahihiya ako sa Panginoon. Sa espada na gawa sa meteorite na ibigay mo. Gagamitin ko ito para magkakakilig. Tama na. Alam na ng tatay. Hindi kayo makakahuli sa kanya. Wala rin akong inaasahan. Sa inyong dalawa. Yu Xiong. Nakaraos ako sa mga pagsubok. Dumating ako bilang pagtupad sa usapan. Nasaan ang kuya ko? Ang baldado at walang kwenta mong kuya, nandito lang. Kung kaya mo lang, tumanggap ng 3 hakbang mula sa akin. Pakakawalan ko siya. Kung hindi, pumunta ka sa paanan ng bundok para kunin ang katawan niya. Pakawalan mo si Wen. Mandurubis ka. Gumagamit ng hostage para magyabang. Subukan mo kung mag-isa. Tumakbo ka! Ang matandang yon, patuloy na nag-aaral. Ang palatandaan ng kamay sa bato ng langit. Ang lakas niya ngayon, hindi na katulad ng dati. Tumakbo ka na! Takbo! Nag-aral sa palatandaan ng kamay. Tama, naintindihan na ng Panginoon. Ang palatandaan ng kamay ng langit. Bago ka pa dumating, kaya niyang basag. Ang kalahati ng bundok sa isang kamay. Ang palatandaan ng kamay ay galing sa martial arts ng langit. Hindi kayang labanan ng ordinaryong tao. Chen, kung magpapakumbaba ka ngayon, maibibigay pa ang buong katawan mo. Talaga? 5 taon na ang nakalipas. Dumaan ako dito. Nakita ko ang meteorite at nakairita. Pinatpat ko lang. Hindi ko inakala. Na kayo, mga tanga, itinuring na sagradong bagay ng langit. Nawala na ang tatak ng palad sa lapida ng aking ama. Walang alam na bata. Ano ang ginawa mo? Ginamit mo ang pangalan ko para magpasikat at kumuha ng suporta. Ako naman, kinuha ko lang ang sarili kong pag-aari. Kahit mawala, ano naman? Ang tatak ng palad ng langit, 70% na ang naunawaan ko. Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng langit. Gaya-gaya lang, di pa magawa. Ito ang tunay na daan ng langit. Imposible. Paano mo nalaman ang palad ng langit? Totoo nga kaya ang sinasabi ng batang to. Ang tatak ng palad sa batong to, siya ang nag-iwan? No? Ang tatak na ito ay hindi gawa ng karaniwang tao. Tiyak na gumamit siya ng mga panlilinlang. Diyos ng digmaan, akala mo ba isa lang ang baraha ko? Tatay, ginamit mo pala ang meteorite iron para palitan ang buong braso mo. Talagang ikaw ang pinuno. Ito ang pinakamataas na antas ng pagsasanib ng tao at sandata. Sa brasong gawa sa meteorite iron, kahit ang langit mismo. Ay wala nang magagawa sa iyo. Ngayon, sa harap mismo ng batong altar ng langit, ako'y manunumpang ibabalik ang aking pwesto sa tuktok. Inuna mo pa ang huli kaysa sa una. Nagbalot lang ng bakal, ang taas na ng tingin sa sarili. Ang brasong gawa sa meteorite ng iyong ama, naipit lang ng isang yapak at naging abo. Sabi na nga ba, kayo, sumasamba lang sa isang pandayan. Ano pa bang talaan ng langit? Palayain mo siya ngayon. Sige, basta't sisirain mo ang iyong mga kasanayang martial at lumuhod para mamatay. Pagbibigyan ko kayong magkapatid na magsama-sama. Matigas pa rin ang ulo mo. Kung hindi mo pakakawalan ng aking shibo, naniniwala ka ba na habdan ka ng aking guro ng iyong balat na parang aso? Hahaha, akala mo ba talaga na kayo na ang panalo? Pag pinatay kita, ang Martial Sage, ang numero 1 sa talaan ng langit ay babalik sa akin. Anong nangyayari? Nakikita mo ba? Ang mga sinasabing malalakas sa talaan ng langit ay wala lang silang iba kundi aking mga tau-tauhang dechinelas. Habang nandito pa ang batong ito, ko ang magpakailanmang langit. Hahaha. Tama nga ang hinala ko. Ang mga meteorite na ito ay galing sa bituing meteor ng langit. Bagamat nakakatulong ito para lumakas ang isang tao, sinisira rin ito ang mga meridian channels para madaling makontrol ng angkan ninyong Yu ang kanilang isipan. Yu Xiong, talagang baliw ka. Ano naman? Atake. Mauna na kayo at iligtas si Kuya. Ako na ang bahala dito. Gong Lao, kung mananatili tayo dito, makakaabala lang tayo sa master. Gusto mong labanan mag-isa ang top 10 sa Tiantao leaderboard? Mukhang handa ka na mamatay. Basag. Tumayo kayong lahat. Sugurin nyo siya.
Yushong, naapektuhan na ng meteorite iron ang kanilang mga meridian. Kung ipagpapatuloy pa natin, siguradong mamamatay sila. Ang buhay nila, ano ang pakialam ko? Ang gusto ko lang ay mamatay ka. Ginagamit mo ba ang stone tablet para kontrolin sila? Ano naman? Kung alam ko, Ngayong araw na ito ang magiging huling araw mo. ganon ba? Hoy, ikaw, anong gagawin mo? Mula ngayon, wala nang Tiantao leaderboard sa mundo. Guro, nailigtas na natin ang matandang guro. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Wasakin ang Tiandaw Bang. Ang Tiandao ba? Isang piraso lang yan ng batong walang kwenta. Imposible. Taon-taon kong pinaghirapan ito. Paano ito nangyari? Sinira mo ang Tiandaw Bang. Tinira mo ang pinaghirapan ng napakaraming mandirigma. Papatayin kita. Guro, mag-ingat. Huwag kang mag-alala, may mag-aasikaso sa kanila. Kayong dalawa. Mga walang kwentang tao, humarang sa harap ko nagbabalak bang maghimagsik. Yushong, ginamit mo ang meteorite para kontrolin kami. Ginawa mo kaming mga taong walang kaluluwa. Ngayon, ikaw naman ang magbabayad sa dugo. Hindi nyo ito magagawa. Ako ang numero 1 sa Tiandaw Bang. Ako ang pinili ng tadhana. Yusyong, wasak na ang Tiandao ba? Ang iyong tadhana at ambisyon ay hanggang dito na lang. Hindi ako papayag. Ang posisyon ng pinakamataas sa Tiandaw Bang ay sa akin magpakailanman. Ama. Ang pamilya Yuwalana. Marshal Saint, salamat sa pagbasag mo ng tabletang bato. Iniligtas mo kami mula sa pamilya Yu. Nakaligtas kami. Ang dahilan ninyo ay pagpapabuti ng martial arts, kaya napunta kayo sa maling landas. Pero ang pamilya Yu, sakim sa katayuan at pagpapaimbabaw, ginamit ang meteorite iron para gumawa ng masama. Sila rin ang may kasalanan. Yushong ay patay na. Ang utang ng pamilya Yu. Babayaran mo tao. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang tradisyonal na martial arts ng China ay dapat lumago. Ako ay aalis na Marshal Saint magkita. Tayo ulit kapag nagkataon. Xiaowu, ikaw ang nakatulong sa pagkakataong ito kung hindi wala sa atin ang makaligtas. Xiaowu, akala ko noon lumayas ka para mapabuti ang martial arts mo. Sa tingin ko, sa mga nakaraang taon ako bilang ama, nagkamali sa paghusga sa'yo. Ang nakaraan, wag na nating pag-usapan. Ikaw at ang kuya mo hintayin ka namin sa bahay para maghapunan. Master, ano ang susunod? Saan tayo pupunta? Saan mo gusto? Saan pupunta ang master? Doon ako pupunta. Kahit saan basta kasama ang master. Maganda ang lugar. Tara, umuwi na tayo. Master. Kailangan mo ba ng asawa? Kalokohan.